Ang unang katanungan, na-establish na po natin ang malalaking halaga ng pera, maleta, ang na-deliver po ninyo sa mga personalidad. Saan po galing ang cold cash? Saan po nagmula ang cold cash? Kasi, Ano po sila? sir, baka po pwedeng po nitong mic. Yan, salamat Tapos po. pakilala po muna. Tapos saka po sagot. Okay na po yan. Sige, nandito po. Ako po si Benes Burundati. Masasabi ko lang po, yung tungkol sa mga pera na pinanggagalingan. So, merong pagsakan si Boston sa Bolivar District sa bahay niya. Lahat ng nagre-remit po sa kanya, doon binabagsak. So, pagkatapos noon, dinadala namin sa Horizon Home sa bahay niya po. So, maraming business po na nangyayari po. So, parang routine na namin ng paghahakot, pag-security, pag-deliver. Yung kung sinasabing binabagsak ang pera sa kanyang bahay, sino po yung mga nagbabagsak ng pera? Iba-iba po, iba-ibang galing na probinsya. Hindi namin alam talaga po yung kilala yung iba na nagdadala. Yung mga lagot po na yung niya po yan. Pwede po ba nating masabi na mga contractors and contractors po ang mga nagbabagsak ng pera? Ang alam ko, yung mga contractor po. Mga contractors po. At kapag po binagsak yun, syempre po, in cold cash na rin po pa. Yes po. Bali, ang iba dyan nakasilid sa malita, ang iba nakakarton. Tapos, pagdating doon, binababa namin at binibilang yung niya po na si Paul at saka si Mark. Ang mga maleta po bring your own maleta. Nagpo-provide po ng maleta. Pag dineliver, nakamaleta na po. Hindi po yung si Boss Zaldi po ninyo ang nagbibigay pa ng maleta para paglagyan. Ay, yung nag-deliver po, sa kanila na po. Sa kanila nalagyan. So, pag deliver naman kami sa iba, si Boss, nagpapabili sa amin ng maleta dito sa Green Hills, sa Divisoria. Nagpapabili. Yun po. Pero saan po nanggaling na ang mga maleta Rimowa? Ang Rimowa po ay isang European brand na talagang mahal po na klase ng maleta. O dahil po sa disenyo ito? Depende naman po kasi sa nagbumibili po doon. Minsan sila ni Paul may contact na. Pipick upin na lang namin. Sabi nyo, yung iba tingin nyo, contractors yung nagdadala ng pera sa bahay ni Congressman Saldico sa Bolivar. May napansin din ba kayo ng mga government officials na nagdi-deliver din ng pera kay Congressman Saldico? Doon sa Bolivar Day, karamihan po yung mga security niya lang po ang nag-deliver. So, sa amin naman, ang ginagawa namin, nakaabang kami doon, tapos bababa namin, papasok doon sa Bolivar Day. Doon na rin po si Paul Estrada, yung nagbibilang. Para malinaw, no? Security ng contractors o security ng government officials? Hindi namin specific kung ano ba siya yung tauhan po nila. Yung mga contractors na sinasabi nyo, I'm sure yung iba naririnig nyo sa pangalan. Naririnig nyo rin ba ngayon o kamakailan na naging controversial dahil doon sa pagdinig sa flood control scandal? Opo, naririnig ko namin. May pagkakataon po din sa inyong affidavit, no, na ang Bucor po, sila po ang nag-deliver ng pera kay Zaldico. Yung sa Bucor man po, ako ma'am, hindi ako actually na involved dyan. Yung may kasama kami dyan na may nakakita, dalawa sila. So, hindi ko alam kung sino pa. Hindi ko rin nasabi na Sa mga kasama nyo po, Opo. may kwento po kayo tungkol doon sa testimonya doon sa Bureau of Corrections, sir? doon sa kabila kasi yung involved po dyan. Doon nga sa kabila. So, hindi rin po kami pwede magkwento na hindi namin actual na nakita. Yung kay Congresswoman Laila de Lima, pwede nyo ba ikwento kung kailan nyo siya unang nakita at anong mga pangyayari rin ang napansin dun sa pakikipagpulong ni Congresswoman? Si
kung Laila de Lima po, nakita po namin sa Team EAC po sa townhouse. Nung nakita po, ako nakasaksi po 2 beses ko nakita. Pagpulong sa kay Kong Saldi, sa kay dating Speaker Romualdez po. Nakita mo rin na paglabas dun sa kay Congressman Saldico, may dala-dala siyang paper bag o maleta. Meron po, paper bag po. Ilang beses po ulit? 2 beses ko siyang nakita po. May ebidensya po tayo nito dahil isa po siya sa umaaray at nagde-deny na walang katotohanan ng inyong mga salaysay. So, sa amin, wala kaming nakuha ang picture. Pero sa team namin po, lahat kami nakakita. Yung personal knowledge, Yes, hindi Opo, naman yung nagde-deny. service na sasakyan, Grandia po, tsaka may isang backup siya. Yung pong transaction ninyo or sa yung panahon na nakikita po ninyo si now Congresswoman Laila de Lima, ito po ba ay kahit minsan nadalaw nyo po siya o na-escortan nyo po ang let's say si Zaldico na binisita siya sa kanyang kulungan? Hindi po na-escort. So paglabas na po niya nangyari ang mga transaction or coordination with her. Siya mismo pumunta sa townhouse po. Kay sir, name po nila. Sir. I am Chris Dado, sir. Doon sa testimony niyo, alin yung para sa'yo, alin yung pinaka-remarkable na abutan ng pera? Isa para sa akin yung ano ko doon, sir, is yung nagdi-deliver sa mga media po. Hindi ko lang banggitin sa tamang panahon ko na banggitin po, sir. Kayo mismo ang nagdi-deliver sa Kasama namin yung media coordinator ni Congressman Saldico. Yun yung nasa affidavit, si Joey De Guzman. Yes po. Tapos, kasama nyo, so kayo ang umiikot sa media para ibigay yung pera para sa media. Yes po. Doon sa media na yun, broadcaster, taga-radyo, taga-print, Taga-TV. o taga-TV. Meron na sa house, sir. Meron na sa radyo po. Meron din sa... Hindi ko na banggitin, sir. Sa tamang panahon ko na banggitin. Kalimitan, saan nangyayari yung abutan? Restaurant, bahay, or what? Or yung mismo sa media company. Minsan meron kaming inaatid sa bahay, sir. Nakapaghatid din kami sa house, sa car park. Nakapaghatid din kami sa isang restaurant. Kamiting niya. Tapos, minsan inatid namin sa drop-off ng station nila po. Station na. Station ng media. Media station. media station po. Maleta, envelope, paper bag. Paper bag po. Paper bag. Paper Sa bag. tingin niyo, magkano laman ng paper bag? O gaano kalaki yung paper bag? Hindi ko na po matansya, sir. Siguro, bayad yun sa mga talent fee nila, sir. Ano to? Lingguhan o buwanan? Lingguhan din, sir. Yes po. Lingguhang paper bag po Yes ito. po. Ito ba yung tingin yung dahilan? Kaya simula nung lumabas kayo sa Club Pilipino at binunyag nyo yung mga nakita nyo at personal na karanasan nyo, ay sa halip na ilabas ng mainstream media, yung mga testimonya nyo ay nababaliktad pa kayo at hanggang ngayon, pilit na sinisiraan ang credibility nyo. Yes po, sir. Yun ang pinakamasakit sa amin, sir. Kasi with dalawang mata namin nakikita namin, sir, kung anong abutan ng mga media, kung anong laro ng mga media, at kung ano karami yung trolls na nakita namin sa isang establishmento dyan sa Makati. Saan po ito sa Makati? Sa Valero po. Ano pong, maaari po bang ninyong mabanggit man lang yung building? Hindi ko na po muna sasabihin po, ma'am. Pali, ano ko na, sisiwalat ko na lang po, andyan na sa investigasyon ko, ano na talaga. Kasi mahirap magbitaw ng anong, Totoo rin. yes po, kitang-kita ko sa dalawang mata ko kung paano nila laruin ang social media po. Sa mainstream media, ano ang panawagan mo at bakit hanggang ngayon binabaliktad at sinisira ang credibility? Sir, from the very beginning, kaya kami gumagawa nito, sir. Sa mga malalaking media practitioner dyan, sir. Kaya kami lumabas, pasensya na po kayo. Hindi na po namin masikmura po ang pinanggagawa ng gobyerno sa amin, sa ating kababayan.
Lalong-lalo na sa mga kababayan kong nasa Mindanao. Halos baha, gutom, krisis, dahil napupunta sa Corruption. korupsyon. Yung pira sana na para sa Flood control. flood control or sa health ng mga tao, o kalusugan ng mga tao, pagkain ng mga tao. Kaya bilang ordinaryong Pilipino, sir, concerned kami na baka sunod na araw, yung mga anak namin, 18 point something na yung utang ng 18 point something trillion na yung utang ng bansang Pilipinas na ito. Yung mga anak namin, yung mga apo namin sa susunod na henerasyon, maghirap. Yan ang hindi namin matatanggap at hindi namin tatanggap sa sarili namin na iwanan sila ng ganyang kalaking utang ng bansang Pilipinas po. Maraming salamat. Sir, maliban doon sa mga testimony nyo na nakita nyo yung mga trolls, nakita nyo yung mga mystery media, meron pa ba tayong mga physical evidence or litrato na magpapatunay na talagang tumanggap sila? Yung abutan. As a security personnel, sir, hindi namin gawain yung magpanay ganyan-ganyan kasi nakapokus kami sa VIP namin, sir. Hmm. Nakikita lang ng dalawang mata namin, sir. The most especially si Orly Gotesa. Kasi siya, marami siyang alam sa pagdating sa mga bilangan ng pera na sinasabing ang 1 milyon, 1 kilo. Totoo yan, sir. Nagkwento yan mismo. Totoo yan. Higit kumulang. For the record lang po, no, masasabi po ba natin na ang administrasyon ni Marcos ay merong mga troll farms? Masasabi at masasabi talaga kasi nakita ko sa dalawang mata ko. Kanino ba yung connected yan doon si Kung Saldi at si Speaker? Di ba ang pinaka nila si So lahat po ng PBBM paninira ngayon sa mga hindi sumasang-ayon sa mga polisiya o kung ano bang programa na hindi maganda ni Marcos Jr. At yung paninira sa mga Duterte specifically ay utos ni Marcos sa kanyang mga trolls? Actually, hindi ako pro Duterte at hindi rin ako pro Marcos, ma'am. Pero masasabi ko talaga, sobra, binadjitan. Binadjitan talaga tong trolls na to. Sir, 24 oras, 300 personnel nag-ooperate sa isang establishment dyan sa Makati. Na anytime pwede niyong ituro. Na anytime pwede namin ituro, sir. Pero sa ngayon, nung nabulabog na, sir, baka nag-disperse. nag-disperse na. Kasi before kami lumanta dito, sir, from the nakita ko yung isang establishmento, ni-review ko, wala nang katao-tao, sir. Paano kayo napunta ron, sir? Sinama kami ng isang media coordinator with his group na pumunta doon sa establishmento na yon. Tapos, nung andun sila sa taas, inutusan kami ng, kasi ang sitwasyon nun, libre kain yung mga na yun, mga empleyado doon sa establishmento. Nangyari, nagparty sa taas yung mga boss, media coordinator. So, nung umakyat kami doon, inakyat namin yung mga fruits, mga beverage nila doon sa taas. Sumakay kami sa elevator na maliit. Umakyat kami doon. Nakita ko, punong-puno ng computer ang isang palapag. Para pong call Umakyat center. ako sa hagdan ulit, isang palapag. Umilip ako. Kasi parang malapit lang. Ang babata pa na mga troll agent nila So doon. ilang palapag ang opisina ng troll farm? 3, sir. So, Para maging particular, anong floor po? Fourth floor? Second, fifth floor, second third. floor, third. yun yung occupied nila, sir. Second, third, fourth. Yes po. Occupied nila yun. Ako. Dito po sa mga nakakaharap ninyo ngayon, meron po ba sa aming mga vloggers ang nabigyan ninyo ng paper bag, envelope o maleta? Sa inyo, so far, wala naman ako nakikita sa inyo, ma'am and sir. Okay.
At least, maliwanag yun. Sir, kayo po, ano po yung pinaka-unforgettable na maleta delivery o ibang mga nasaksihan niyo patungkol sa corruption? Sir, I'm Rene Boy Julian. Sir, ang participant po dito, ako po yung yung nasa picture na nasa aeroplano na doon. Ako yun na minsan ginamit din nila trolls na iniba yung tao. Ako po yun, yung picture na yun, yung one na yun. So, bali nag-deal kami noon, convoy full force kami noon papunta kaming hangar. Maraming malita po yung 48 malita. Kakantsawan pa nga kami mga kasama namin mga security dahil mabigat mo dahil sasakay namin sa aeroplano. So hindi ho namin alam at hindi ko rin alam kung saan nila dadalhin yung na yun. Hindi kung saan i-deliver yung 48 malita na yun. Yung sa aeroplano na dinala namin na Kasi full force kami noon, mga security, saka mga active na... Para lamang po magkarga ng mga maleta sa aeroplano. Pero hindi ho kayo kasama sa biyahe? Hindi po ako kasama sa biyahe. Yun, kinarga doon sa sa aeroplano. Yung kasama din ako nagkarga doon kasi security driver din ako. Kaya alam ko kung saan yun. Nahagip nga yung yung malita doon. Ako po yun. Kaya at saka yung yung kay Sir Garcia, yun nasaksihan din namin doon sa pag-transferan ng pera. Sino po Doon si Sir Garcia? Doon sa George Garcia, ma'am. Sino po si Garcia, sir? Para lang po malinaw. Sir, siya yung pumilik chairman yata. George Garcia. Yes. Yun po, nasaksihan po namin na transfer sa kasi ang po kasi doon ma'am, sir, si Paul sa si Mark na kasi doon ang doon kasi kaso. Pakilinaw, paano mo transfer? Ano po yun, sa sasakyan lang po kasi yun, sir. Sasakyan Nasaan lang, po yun, nakadikit lang po. Oo. Nasaan kayo lugar? Andun lang po sa may parking kasi andun lang Parking kami, saan po ito? sa may Maidas po. My gosh. Ano to, bago mag-election o after election? Ano to, sir, hindi ko na ano kung kailan yung abutan na yun. Year po. Ano pong year? Ah, Di na po tanda. Okay, Marvin. Balikan ko lang sa aeroplano. Sino yung kilalang personalidad na sakay ng aeroplano na yun na pinagkargahan nyo naman? ang kasi yung aeroplano sir ang pagkaalam namin sir kay boss ko yun yung aeroplano na ko yun. Opo, pero syempre may taong pasahero doon. Sino pasahero? Hindi po na namin alam yun. Hindi nyo rin alam saan papunta yun. Hindi ko, sa knowledge ko po, hindi ko po alam. Kasi nagkarga lang sila. Sino po sa inyo ang na-involve sa Paway delivery? Sa kabila. Nasa kabila, hindi natin nalaman yung of course, question po, sa pagpaparatang po ng marami or pagde-deny po ng marami na wala hong katotohanan ang inyong mga sinasabi. Tinanong din po namin sa kabila to. Kanino po kayo mas na-offend? Kanino po kayo mas na-offend na sinasabing kayo ay mga sinungaling at ang kredibilidad po ninyo at imahe questionable? At yung sa nagbaba sa amin, saka yung may mga sinasabi na sinungaling sinasabi namin. Pero natatakot na siya malaman yung katotohanan na involved sila. At saka yung iba dyan, supporters nila. So, kami wala namang kinikilingan kung sino. Basta, ang sinasabi lang namin ay katotohanan lamang po. Sino po sa inyo nakapag-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez? Kami, sir. Sir, baka pwede pong pakwento. I'm Dante Orbilio. Hawak na lang po. Salamat po. Ako ay isang driver ni Kong Saldico sa team namin. At the same time, security po. Malimit po ako na mautusan isa sa driver na paghatid ng pera dun sa bahay ni Kong Romualdez. Yung malimit po na yan, every delivery, ilang maleta po?
Ang every 3 days sa ang namin, delivery namin, ma'am, siguro aabot ng 10 o 12 malita. Size po. Ano? Ang size po ng mga malita nito ay large saka medium. Meron din pong small. Saan po dinideliver? Doon po sa 42 McKinley, then 41 Forbes. Aguado po. Aguado rin meron. Sa Aguado. Opo. Labas po tayo ng Aguado, tawid po tayo sa Gate 4. Ito po ay Malacanang office na ano po. Ito po yung Harapan PJH. po mismo, ma'am. Oo. Kayo po ba ay nakapag-deliver po sa loob ng Malacanang? Hindi po, ang pan po, Aguado lang po. Ang pagkalam ko ay kay Kong Romaldez yung building na yon. Doon po namin dinideliver o binababa yung mga malita. Sino po nagre-receive? Bilang isang driver, ma'am, dahil kasama ko naman si Paul at sa Paul Estrada, yung ni Boss Salde, sa itong si Mark Iksay. Sila na po yung nagbababa doon sa sasakyan. Minsan tinutulungan ko po. Pag nandun na po kami, binababa ko. Din sila na pong nagdadala sa loob ng bahay. Yang 10 maleta po na yan, ano pong sasakyan ang gamit? Minsan po yung ginagamit naming sasakyan ay bulletproof na Super Grandia po. Kung hindi yung puti, yung itim po. So pati po yung sa passenger side at yung sa likod, napupuno po yan ng maleta? Passenger kung saan side po? sa likod po. Sa likod? Opo, May kasi bakante po siya, ma'am, sa may likod. bakante sa likod, maluwag po yun. Kasi nakatupi? Tama ba? Pinofold yun. Pinofold Bali, yung ano, upuan, sa ano? targahan, bali yung ano no, ginawa talaga yung bulletproof na yun na van, Super Grandia. Wala nang upuan sa likod. So, Gusto. Kasya kahit ng mga 15 malita, isa tinanggal na po. Tapos may upuan lang sa harap. May dalawa, may 4 lang po makakasya. Doon sa nag-deliver kay Speaker Martin, sino po sa inyo ang nakapag-deliver po ng pera kay Congressman Sandro Marcos? Yung doon sa kabila. Nasa kabila. Po doon. Pero sa knowledge po ninyo, nakapag-share naman na po kayo ng inyong mga experiences, ano po, yung nasa Paway po kayo, yung pong picture na meron kayo, picture po together with, is it Bongbong Marcos, is it Sandro Marcos, or Lisa Araneta Marcos? Yung actual dito na Nasa sa kabila po. Mm-mm. So, yung kayo pong mga nandito, ano pong na-deliveran ninyong mga address? Within Manila lang po or meron kayong outside Manila? Sa akin ma'am sa within Manila. Dito po. Ang una, ang pinakamarami talagang deliver po sa akin na experience ko. Simula 2002 kay former Speaker Martin Romualdez po sa 42. Simula nung umupo si boss ng APRO, Chairman of Appropriation, Kailan po? Ano pong year ito? 2022 po. Okay. Yung September 2022, start kami na deliver yung kay dating speaker po sa 42 McKinley Road. Ito po yung nasa tapat ng simbahan? Dito lang banda to. Yung tapat ng salon? Sanctuary. Oo, yung santuario. Before mag-sanctuary po. Okay. Sige. Bali, simula 2022 po, nag-deliver kami po doon. Sa akin na experience po, hanggang 2023 ng December. Tapos, nung 2024, January, nalipat na po yung deliveries po namin doon sa 14 Nara Street, South Forbes. So, doon yung ibakan Yung sa loob po. na po yun, ano? Opo. Kasi pagpasok mo, may gate, tapos pababa, basement. Doon na po yung, kahit makita niyo sa picture po yung ibakan po ng ano. Kanino po bahay yun? Kay Mark. dating speaker po. Dating speaker. Sino po nakapag-deliver kay Stella Pino? Pwede niyo po pakita. Pakikwento po.
Yung tungkol naman po doon sa pagdi-deliver kay Ma'am Estela, ako'y driver na naman po doon. So, ang nangyari, minsan nandun si ni Boss, si Atty. Binbiyahe, nakuhanan din po ng picture. Pagka time ng deliver namin doon, pagpasok sa bahay niya, nakuhanan din po ng picture, nandun po sa affidavit po namin. At maliban doon, marami pang cases na nangyari na nag-deliver kami ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Ma'am Estela. Nandun po siya? Wala po siya doon, ma'am. Ang secretary po niya, ang nagre-receive o di kaya yung katulong niya. Nandun. Nung diniliver niya yun, sino pa apron? Si Kong Saldi o ang apron na si Stella. Ah, Di, si ano na po, si Kung Saldi ko po. Ako nakapag-deliver po ako since 2022. Elite po yung service po namin. So, hindi bababa sa 10 malita po. Dalawang beses ako mag-deliver. Kasama ko si Lando Supat. Yung dalawang sasakyan ko yung nag-deliver po. Hindi rin bababa sa 10 malita po. Sir, yung unforgettable experience niyo po tungkol naman sa pag-deliver niyo. Ako naman po si Master Sergeant Christopher Esquivel, Pakilakas ng buong. Philippine Naval Marines, retired. Yung experience ko rin po, yung kasi kami ang tasking ko ay security sa backup security. Every time na mag-deliver, kami po ang responsible sa kalsada. So, na-notice ko rin po yung mga mali-malita na yan kasi kami po yung escort. Halimbawa kung magdi-deliver sa ports, kami po yung magsi-security sa kalsada. So, aware po kami sa mga mali-malita na yan. Kaninong bahay o yung nakilala niyo na diniliberan na binakapan? Ang last na ko sa 42 kay dating speaker po. Sir, sino po sa inyo yung security sa mga ICC prosecutors? Ano mo yung napansin niyo? O ano yung medyo interesting doon sa pagsisecurity niyo sa ICC prosecutors? Doon sa level po namin, sa akin lang po, binibigyan lang kami ng tasking ni Mark Tiksay sa team leader po namin sa Team ESA. May isang team kami po naka-tasking doon. Security kami, naka-convoy. So, naka-stay kami sa isang hotel. Nandun po din sila naka-stay. Diyan po sa Makati, Sida Hotel. Marami pang hotel po na naka-stay po sila dyan. Minsan ba nakita niyong nakainuman ng ICC prosecutors ang boss niyo, si Congressman Saldi o iba pang mga VIP? Sa ICC po. Hindi po namin nakikita na pag-inuman. Pero yung ICC po, minsan nakita na pumunta sa townhouse po, nakipag-meeting po sila. Alam natin at sigurado naman kami rin na monitor niyo rin kung paano kinidnap si Tatay Digong yung mga oras na yun at magwa 1 year na sa March 11. May napansin ba kayo o ano ang naging galaw ng grupo nyo? May napag-deliveran din ba kayo ng mali-maleta nung araw ng March 11 o bago mag-March 11 o after March 11? Kung tungkol sa pag-deliver ng malita ko, hindi naman po tumigil yung pag-deliver. Kasi sa isang linggo, meron 3 beses na di-deliver kami po. So, hindi din namin alam kung para saan yung mga dineliver namin po. Basta yung namin na dinala na namin po doon. Parte po ng trabaho po namin. Hindi nyo ba napansin na pagpapalapit na yung election, mas napapadalas yung pag-deliver nyo ng pera or nung bago mag-March 11, napadalas yung pag-deliver nyo ng pera?
Gaya po ng sinabi ko, parang normal lang yung pag-deliver namin po. Kasi minsan mag-deliver kami bultuhan. Minsan umaabot ng 27 malita. Minsan 3 sasakyan, 4. So, iba-iba po. Sa hindi siya masiro sa isang linggo po. Yung kay former Congressman Erwin Tulfo, na ngayon Senator Erwin Tulfo, sino sa inyo ang nakasaksi at ano naging participation niya dito sa iskandalo? Doon po sa kabilang grupo po. Doon yung po yung may involved po. Dito po sa amin. Baka sino yung Ako, ang question ko, sir, kini-question po kasi ni Senate President, ni Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Ping Lacson, gumawa po siya, naglabas po siya ng computation na ang sinasabi po, hindi daw po makatotohanan yung halagang inyong dineliver. Because kung yun daw po ang amount, na nakasaad dun sa size ng mga maleta, by this time daw po, hanggang ngayon daw po dapat sana, nagde-deliver pa kayo. Kaya yun po ang nagagamit na question or panging-question sa credibility ng inyong salaysay. Ano pong masasabi ninyo doon? Mamang masasabi ko lang doon, narinig naman ho nila siguro yung salaysay ni Kong Saldi ko, na lahat naman ng kabuuan ng pera na nailabas na natanggap nila ay nasabi na ho lahat ni Kong Saldi. At na yung mga dinideliver naming pera na mali-malita, halos lahat nandoon namin dineliver sa bahay ni Kong Romualdez. Bakit po napakatindi ng operation na palabasin kayong mga sinungaling? Yun nga po yung kinakagulat namin, ma'am. Dahil kami na nagsasabi ng totoo dito. Dahil yung mga pira naman na talaga na siguro ay galing sa flood control yon. Wag na naman po nilang pasinungalingan at kami sirain nila. Dahil yung trabaho naman po namin ay base lang po doon sa kwan ni Boss Saldi. Kung ano lang po yung utos sa amin na i-deliver yung mga ganong mali-malita sa bahay ni ganito, bahay ni ganon, yun lang naman po yung sinusunod namin. At saka yung sinasabi po namin dito na dinideny nila, pawang katotohanan po lamang kasi pamilya po namin yung nakasalalay dito. Nakataya yung buhay ng pamilya namin. Lalong-lalo na yung buhay namin, ma'am, sa nangyaring ito. Kung ano lang po yung sinabi ni Kong Salde sa ni Master Gutisa nung lumabas sila, pinapatutuhanan lang din po namin yon. Natotoo lahat yung sinasabi nila at yung kay Sir Ping Lacson naman, huwag naman nilang sirain yung credibility namin dahil nagsasabi lang po kami dito ng totoo. Yun lamang po, ma'am. Isa po sa binabato sa inyo, ayusin lang po natin yung camera. Pwede pong sumagot ng sabay-sabay. Ang isa pong binabato sa inyo ay pakawala daw po kayo ng kampo ng mga Duterte. Hindi po, ma'am. Hindi po, ma'am. Hindi po yung totoo. Hindi po kami pro Duterte, ma'am. Hindi rin kami pro PBBM. Kami neutral po kami na naglalahad ng katotohanan dito po. Wala kaming nasabing bakit saan ba kami nabuhay noon? Sa administrasyon din. Kayo daw po ay parte ng operation na meron ang isang Mike Defensor. Hindi Hindi po yung totoo, ma'am. Kayo po ay iniimpluwensyahan ni Attorney Levy Baligod. Hindi rin po. Kasi katotohanan lamang po ang sinasaad namin dito, ma'am. Wala kaming dinadagdag dito, ma'am. Yung nakikita namin, kung ano nakita namin doon, kasi gusto namin baguhin na nga, tuldukan na nga itong korupsyon na to, ma'am. Ano ang nararamdaman nyo na sa halip pagtuon ng pansin ng Senado, particular ni Senator Ping Lacson, yung nilalaman ng mga testimonya nyo ay mas nakatuon pa ang isang Senator Ping Lacson na alam natin dati ring isang pulis, mas pinagtutuon ng pansin na sirain ang inyong kredibilidad. Masakit para sa amin, sir. Totoo, masakit sa amin talaga na kaming nagdalahat ng katotohanan at parang katotohanan lamang ang sinasabi, walain yung kredibilidad namin.
What if wala kami sa sundalo, wala kami, pero ganun ang trabaho namin. Kasi hindi mo napatik eh. Wala na kami sa serbisyo, kung tutuusin. Wala na kami sa serbisyo. Nung nagiwalay pa kami sa serbisyo, may mga programa ba silang binigay sa amin? Wala naman. Yung sa amin na sana, trabaho lang to. Neutral kami. Kung sino yung boss namin, magpaka-loyal kami sa boss namin kasi diyan nabubuhay yung pamilya namin, sir. Sana, intindihin nila at isipin nila yung taong bayan na naghihirap ngayon na sana sa programa mapunta yung budget, napunta sa bulsa nila. Kaya gusto namin matuldukan yung korupsyon na yan. Lalo-lalo na sa flood control. Maraming salamat po. Yung sinasabi nila ma'am na wala nang credibility yung mga tropa dito na awol, dishonorable discharge, retired man. Hindi naman ang usapan yung ganun ma'am. Ang usapan dito yung katotohanan, yun ang pag-usapan dito, yan lang ang katotohanan na lalabas. Hindi naman kami dito na usapan dito na wala ng saysay itong mga ito kasi discharge, dishonorable, nag-awon. So, ako ma'am, retired ako pero hindi ko minamaliit itong mga ito. Ako ma'am, kung tutuusin, mabuhay na ako sang maayos. Pero dito ako para sumama, para labanan natin para matigil na yung korupsyon natin. Para sa sambayan ng Pilipino. Kasama po kayo sa lumabas kay Ma'am Jessica Soho, tama po? Ako po. Kasi sinasabi din po doon that your timing is suspect. So, ibig sabihin po, lumabas po kayo ilang araw bago madinig yung impeachment case po kahapon ni Vice President Sara Duterte. Kayo po ba ay lumabas para maimpluwensyahan, matakot kung sino man po yung mga nabanggit sa inyong salaysay na mga congressmen na maaring bumoto ng impeachment case for Vice President Sara Duterte? Hindi naman po sa tiniming namin sa paglabas. Kaya nung sinasabi ni Atty. Baligot, saan ba tayo lalabas? Saan tayo, paano natin timing? Ang ano lang namin po naman, kailangan na talaga naming ilahad yung katotohanan para hindi bulag sa ating sambayan ng Pilipino na may korupsyon dito sa ating bansa. Sinasabi niyo po na ang House of Representative na lugar kung saan nagki-claim ng mga paper bags ang ating mga kongresista, ano po. And sinasabi niyo po na each time na merong mga pagdinig, either TRICOM man yan o QUADCOM man yan, umuuwi silang may bit-bit na mga maleta. Nangyari po kahapon na finalize ang impeachment case ni VP Sara sa Committee on Justice na sinasabing sufficient in form and substance para magtuloy po sa isang impeachment proper na pagdinig. Naniniwala po ba kayo na after nung hearing na yon may mga paper bag na inabot sa kanila? Oo, ma'am. Naniniwala kami doon kasi bago kami pumunta doon sa HOR, may dala-dala na po kaming mga paper bag na naglalaman ng tira at kinakarga minsan doon sa sakyan ni Busalde, minsan doon sa backup na sasakyan. Ang trabaho lang doon namin, ma'am, ibaba yung mga paper bag na yon at kinukuha na ng ni boss na sina Paul Estrada at sa Mark Tiksay. At hindi na namin alam, ma'am, kung kanino nila ibibigay yung mga paper bag na yon. Pero nandun lang kami sa harap ng HOR at pagkatapos ng hearing na yon, nakikita na namin yung mga congressman na bit-bit na yung dala naming paper bag. So, yun pa lang, nagpapatunay na mayroon talaga silang natatanggap na tira. Sinasabi niyo din po na mayroong pagkakataon na ang mga congressmen natin ay pumipila sa helipad para doon mag-claim ng mga paper bags. Tama po ba? Wala pong ganun, ma'am. Ang na-observe lang namin noon ay paglabas na po nila. May mga bit-bit na pong paper bag. At yun din yung mga dala namin. Na ina-assume natin na binayad sa kanila for performing a task. Tama po ba? Yes po.
Doon sa Bureau of Corrections na nag-deliver ng pera, sino sa inyo ang nakasaksi? Nandun po sa Sa kabila yun, sir. Sir Jun. Yung paper bags na inaabot ninyo, paano po ninyo nalaman na pera po yung laman ko? Yung paper bag na yun, sir, hindi naman po talaga kami yung nag-aabot. Kami nagdadala galing sa Horizon, no? Sa sasakyan. So, alam na po namin yung, kasi malaman namin kung anong bigat. Tsaka yung paper bag na yun, ang laman nun, pupunuin mo, 5 to 10 m. So, dala-dala namin po sa sasakyan, papunta ng Isuat. So, 100% po kayo siguradong pera po talaga ang laman ng paper bags? Yes po, sir. So yung paper bag na yun, dalawang magkapatong po yun, tatlong patong. Kasi ang single paper bag, baka humapunit o mapigtas ano ho. Di makakapal man po yung binibili namin. Matibay po siya. Paper bag, eco bag. Paper bag. Paper bag. Gaano kalaki na paper bags? Kasi may mga small din na paper bags, meron ding large na paper bags. So yung ano yan, sir, parang gano'n. So, malaki talaga. Malaki. Yung parang- Kung magsha-shopping ka, pantalon yun, no? Pants yun, Opo, o mga parang ganong Levi's. pants. Pero yung mataas sa Levi's, yung Mm-mm. Levi's mababa. Yung mataas siya. Tapos makapal. Pang-bag, no? Opo. Pang-bag ng mga babae. Hindi siya yung Uniqlo na papel na Hindi siya hindi mapunit. kakayanin. Ano. Hindi po. Makakapal siya. Makapal. Sir, kasama ba si Congressman Garin doon sa affidavit niyo na nabigyan din ng Balita. basura? Meron po. Kasi po dinideny niya. So, kailan daw ito at saan? Actually ako wala pong participation dyan. Yung sa ibang tropa namin po, meron na po. Hindi po masagot. Sir, follow up sa sinasabi nyo na hindi kayo magkakasama. Kasi yung pinupunto ni Boyeng Rimulya, bakit daw ang sinasabi nyo is halos pare-pareho? Sa lahat daw ba na delivery, magkakasama po kayo? Or kasi gusto niya hingan kayo ng individual affidavit na dapat mag-collaborate yung mga statement nyo doon sa mga affidavit nyo. Actually, sir, mamomonitor namin kasi meron kaming GC, group chat by Viber group. Pero yung involved lang doon, yun ang nagsama. Kasi hindi naman puro kami lahat. O wala ng security si boss. Sa bagay, kasi hindi nila sinasagot kung ano yung task nung isa eh. Mm. Eh, tinuturo tayo Kasi sa may kabilang kanya-kanya kwarto kaming eh. tasking po. Kasi yan ang pinupunto ni Boyeng na paano daw sila nagde-deliver ng sabay-sabay. Yun ang ano niya. Hindi naman sinabi po namin na Sa sabay-sabay. Meron na, 5 nag-deliver. Sila yung may participation doon. Pero alam namin nag-deliver po kasi bago mag-alis yan, may nakatas. Meron kaming Viber group na ito, si Basura. Saka monitor namin lahat yun. May May screenshot ba kayo yung group chat nyo? Meron po, pero Na-dissolve na po ba yung group GC chat na yan? Pero meron kaming group chat dati. Sino po nag-create ng GC? Yung team leader po namin. But, baka natanong na po ninyo ito rin. Okay Kasi lang may po. tatanong ako. Kung yung natanong na, huwag nyo na lang po sagutin. Hindi, okay lang din. Si Secretary Anyo, natanong na ba? Okay lang, please. Nagsampa na ng reklamo, ng kaso laban po sa inyo sa Department of Justice kagahapon. At meron pong mensahe siya po sa inyo sa 18 na nagsiwalat patungkol po dito sa mali-malitang pera. Ang sabi po ni Secretary Anyo, huwag po daw kayo magpa-manipulate at ilabas daw po ninyo yung katotohanan at kakarmahin din po daw kayo. Ano po ang inyong masasabi dito? May nagmanipula po ba sa inyo? At alam na ba ninyo na nagsampa ng kaso si Secretary Anyo sa inyo? Yes po, alam na po namin yun, sir, dahil based doon sa mga napanood na rin namin. At yung sinasabi nila na walang credibility yung salaysay namin, kung wala siyang natanggap, hindi naman ho namin sasabihin sa aming statement na nakatanggap siya siguro. Ang nilalad lang po namin dito ay yung katotohanan lamang at sana naman wag na nilang pagtakpan yung mga ginawa nilang anomalya tungkol sa pera na yan dahil lahat naman tayo alam natin yung totoo, lalo na sa amin. Saan napunta yung mga pera na halos mapuno ang bahay ni Kong Romualdez? Totoo po yan lahat. At tulad po ng sinabi ko kanina,
pamilya po namin yung nakasalalay dito at buhay po nila at buhay din po namin. Ang kwan lang din po namin dito ay matuldukan na at maliwanagan yung taong bayan kung ano talaga yung totoong nangyari. At yun lang din po ang sinasabi namin dito. Yun lamang po. Follow-up question lang po. Kung may alam po kayo dito kasi hindi naman kayo kumpleto, ano ba ang partisipasyon ni Secretary Anyo sa mali-malitang pera po? Doon sa level lang namin po, sir, nakita lang namin na pumunta siya sa townhouse. So, yung sa mga sinasabi yung mali-malita, hindi po namin alam yung tungkol po dyan. Yung ano lang, pumunta sa doon at saka na ano namin na may dala siya na pera, nabigyan po siya. Ano po, malita or paper bags? Paper pa po. Kay Sunny Trillanes po, ano ho naging participation? Yung sa akin kasi, sir, kay former Senator Trillanes naman, bilang isang driver ng kay Kong Saldico, nakapag-deliver po ako nung uli 2025 na po. Kasama ko si Mark Tiksay na nagatid ng yung paper bag doon sa bahay niya din sa may Antipulo. Yun lang po yung participation ko doon. Last na lang po, mensahe po ninyo sa maraming Pilipino na nakatutok sa inyo ngayon at hanggang saan po ang laban na ito? Panawagan ko sa ating mga kababayan, sa sambayan ng Pilipino, na sana suportahan naman ninyo kami sa laban na ito. At tulad po ng sinabi ko, yung nilalad po namin dito o sinasabi ay katotohanan lamang at sinusuportahan namin yung sinasabi ni Kong Saldico at ni Master Gutisa kasi yun naman talaga ang nangyari. At sa naman, hanay ng Marines, tignan muna nila yung sitwasyon, yung totoong nangyari dahil kami po yung nasa frontline ng mga pagdi-deliver na yon. Huwag nila kaming husgaan dahil hindi po nila alam yung totoong nangyari. Kami po ang nakakalam noon. Kaya totoo lang din naman yung sinasabi namin dito. Yun lang po. Iba po. Sa sambayan ng Pilipino, maraming salamat po sa suporta ninyo. At sa mga taong may kinalaman dito sa flood control issue na to, please, ibunyag nyo na po ang lahat. Kasi habang tumatagal, mas lalong nagigipit at nahihirapan kami. At lalong-lalo na yung taong bayan. Tao lang tayo, may Panginoon tayong sinasamba. Kailangan natin intindihin yung kapwa natin na naghihirap. Na sana, bigyan ng magandang programa kung sa mga namumuno ngayon, bigyan ng magandang programa ng gobyerno. Lalo na ngayon, 18-point-something trillion ang utang ng Pilipinas. Anong mangyayari sa mga kabataan natin? Anong mangyayari sa amin? Anong mangyayari sa darating na apo namin? Panganak ng apo namin, may utang na. Pagka lipas ng sunod na taon, madagdagan na naman ulit ang utang ng Pilipinas. Walang magandang programa kasi yung yung gobyerno. Sana huwag kaming husgahan, tanungin kami, imbestigahan kami ng maayos at neutral na pag-imbestiga. Huwag yung puro na lang sa inyo yung nasusunod. Pananakot, paglalahad namin ng katotohanan, parang pigilan pa kami. Sana bigyan kami ng pansin, bigyan ng intervention o special investigation para sa amin na para matapos sa lahat at matuldukan to corruption sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Okay na po. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you.